What's up? Ito po ang inyong lingkod na si BT and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Ayan, syempre meron tayong bibigyan ng reaction ngayon. Ito po ay nagbula kay Balitang Pinoy TV. Ayan, syempre supportahan natin si Balitang Pinoy TV. At syempre, etong channel ko, pakisuportahan na rin mga katunay, pakibisita at huwag nyo kalimutang mag-subscribe kung di pa kayo nakakapag-subscribe. Like and share. Huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video natin sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Pangalawa nating pag-usapan. Ayun, syempre bago natin pagpatuloy ito, syempre nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Donmar TV. Syempre huwag nyo kalimutang suportahan ang channel ni Sir Donmar TV. Pakibisita po yan at huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Pagpatuloy natin. Siguro unahin na natin ito mamaya, itong kay Chavit Singson eh. Nag-trending yung isang post niya at vlog niya patungkol po sa galit niya kay Bongbong Marcos. Sinabi niyang sinungaling raw itong si Bongbong Marcos kasi itong sekretary ng Amerika na si Rubio, no? At itong presidente ng Amerika na si Donald Trump ay parang galit na dito sa ICC at gusto na nilang ipadismantle itong mga ICC through convincing other countries sa miyembro ng ICC na tumiwalag na dito. Dati na tayong tumiwalag dyan eh. Diba? Una nang tumiwalag si former President Rodrigo Duterte kasi alam ni Tatay Digong na wala talaga. Hindi na natin kailangan ang ICC. Kasi nangingialam ang ICC sa war on drugs dati ni Tatay Digong. No? So yun ang pinakadahilan kung bakit tumiwalag. Isa yun sa mga dahilan bakit tumiwalag si Duterte. Sa gabal ang ICC eh. So yun, ginamit ni BBM itong ICC na ito, weaponizing ICC para ihati doon si Tatay Digong at ikulong. This is ang sinasabi nila kaya daw tinanggal ang ICC dito sa Pilipinas para hindi makasuhan si Tatay Digong, parang gano'n. Di ba may mga nagsasabi ng gano'n? Parang natakot daw sa Tatay. Pero sa tingin ko hindi gano'n yan eh. Kasi sa totoo lang, kung tayo naniniwala tayo sa hustisya ng bansa natin, di ba? Kahit nasabihin nating mataas na tao ang dapat managot, mananagot. Ibig sabihin kasi niyan, kapag sumandal tayo sa ICC, wala. Wala talaga. Parang walang kwenta yung korte sa atin. Ibig sabihin, halimbawa, kung matataas na tao ang kailangan dalhin pa sa ICC, tapos Pilipino mataas ang kailangan sa ICC pa, parang kapag mga malalaking kaso o ganito, parang hindi pa pwedeng hawakan ng korte sa atin. Di ba? Para namang inamin na parang walang kwenta ang korte sa atin. Parang itong ginawa ni BBM, aside from trahidor siya ni Duterte, trahidor rin siya sa Amerika. Di ba? Hindi na siya nahiya sa Amerika. Ayaw na ng Amerika sa ICC. Tapos pumupunta pa siya doon sa Amerika. Kung ano-anong hinihingi niya doon sa Amerika. Tapos yun pala, ginamit yung ICC. Naging tapos sinasabi din ng iba na kaya daw gustong tanggalin ni Donald Trump ang ICC kasi marami ding natatakot si Donald Trump sa ICC. Ganto, ganyan. Kasi baka maimbestigahan yung mga ginagawa nila ganyan. Kasi di naman mawawala yung ganong isipin eh. Kung tutusin, hindi rin naman kailangan ng Amerika ang ICC. Diba? Kasi kung gusto rin may papanagutin, meron din naman silang sariling korte. Diba? Kasi ang ICC na yan, pwede lang yan sa mga bansa na walang korte, walang diba? Walang gobyerno. Diba? Doon lang siya pwede. Pero kung meron ka namang gobyerno, meron kang korte sa bansa mo, wala, hindi mo naman siya kailangan. Para saan pa? Natuta itong ICC kay Marcos, di ba? Mamaya, pag-usapan natin yan kasi may inilabas po na post itong si Chavit Singson patungkol dito. Okay? Pero bago ang lahat guys, bago natin ito pag-uusapan, paki-like muna at saka paki-share itong ating vlog ngayon, video, Sunday ngayon, para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Naka-like and share na ba lahat? At sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa aking channel, dito sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga trending na balita na kagaya nito. Okay? Kapag nakasubscribe kayo sa akin, ma-notify kayo mga cellphone ninyo. Hindi nyo na kailangan i-search ang Donmar TV. Kung hindi, kusa na yung lalabas yung mga videos ko kapag nakasubscribe kayo. Walang bayad yun ha sa YouTube. Kaya subscribe na po kayo. Okay. So, unahin muna natin itong kay Chavit Singson bago yung kay Liviste. Ito. I-play natin itong video na ito. Patungkol dito sa
um, sinungaling raw itong si Bongbong Marcos, sabi ni Manong Chavit. Ito, panoorin natin. Mga kababayan, magandang oras po sa inyo lahat. Nandito naman po tayo para patunayan na sinungaling si Bongbong Marcos. Dinala si ex-president Rodrigo Duterte sa Hague. Pinahuli. Hindi dapat dahil tayo may sariling sistema, may sovereign nation tayo, may sarili tayong justices, insulto sa justice system natin. Hindi dapat dinala sa Hague. Para patunayan sa inyo, kahapon lang, nag-meeting na ang kabinete ni President Trump. Eto, basahin nyo yung pinag-usapan nila, pakinggan nyo sa Facebook ko, ilalabas ko yun na maling-mali ang ginawa ni Bongbong Marcos kay President Rodrigo Duterte. So inaasahan po natin na sa lalong madaling panahon, mayuuwi din natin si ex-President Rodrigo Duterte na kinakatakutan ni Bongbong Marcos dahil sa mga malaking nakawan na ginawa nila na binibintang sa mga congressman, contractor, mga senador, lahat. So eto patunay na maling-mali si BBM sa sinasabi na paghuli kay President Digong Duterte. Sa totoo naman talagang mali naman yung pagkakahuli kay Tatay Digong. Hindi naman dumaan sa maayos na proseso yan. Tsaka, kung tutuusin talaga, no, kaya ka natin nasasabing mali yan. Kita mo, hindi dumaan sa korte sa atin. Di ba dapat dumadaan yan sa korte sa atin na ano? Hindi nga dito nilitis si Tatay Digong, dapat dito muna nililitis yan. Tapos sabihin, talagang may kaso siya doon sa ICC. Di ba? Eh, kumbaga, anong pakialam ng ibang bansa sa atin? At saka isa pa, paano mo kakasuhan si Tatay Digong? Diyos ko, kung mangilan-ilan lang naman yung napipresentang ebidensya, yung mga naging biktima. Di ba dapat ang mga kinakasuhan sa ICC, yung mga mass murderer, yung talagang marami, o kaya war crimes? Di ba dapat ganon? Eh sinasabi kasi dito, 30,000 ang naging biktima ni PRRD, pero wala naman tayong makitang 30,000 na inilalabas nila. Dapat maglalabas muna sila ng 30,000 na biktima na sinasabi nila na pwedeng magsampa kay PRRD bago nila dalin dyan o bago nila ikulong dyan. Kaso nga lang ang problema, kinulong nila dyan, mahina ang ebidensya, walang maipakita masyadong ebidensya na ganon, eh talagang kinukulong nila at ayaw nilang pakawalan. Diba? Kasi kapag mahina ang ebidensya, wala eh. Diba dapat absuelto ka na? So ang nangyayari ngayon, kahit mahina ang ebidensya, dyan ka. Kalaban ka namin eh. Mga kababayan, ipakalat nyo ito sa buong mundo para malaman na itong sinungaling na presidente natin. Sinasabi ko na, sinungaling dahil yung sinasabi niyang project na 5,500 flood control project, wala. Ninakaw lahat. Trilyon ang ninakaw. Hindi na bilyon-bilyon ngayon. Hindi lang pasampan yung tatay niya. So, Nilagpasan niya ba talaga? mga kababayan, mga ipakababayan sa Lagi natin si Chavit. magising po tayo lahat. Magkaisa tayo. Hindi dapat magtagal si BBM dahil sa ginagawa sa ating bansa. Kinukulong lahat ang mga kritiko niya. Inuna niya si Duterte na illegal lahat, walang warrant of arrest. Yun lang po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Yan, ito yung video ha. Pakinggan natin ito. Around the world, Mr. President, that you've shown great leadership and that have not gotten nearly as much attention. I think they deserve to mention today. The first is the International Criminal Court is an illegitimate international organization that, frankly, illegitimate. They make themselves illegitimate because they claim that even if you're not a member of that court, they can come after you. And what that literally means in the future is that American servicemen, political leaders, and others could find themselves under indictment by this International Criminal Court. Did you want to know? Ang ibig sabihin ni Rubio dito Bilis is magsalita eh. para bang lumalagpas na ang power ng ICC. Bakit nangingialam itong ICC sa mga bansa na hindi naman miyembro ng ICC? Tama. Wala silang jurisdiction pero nakikialam sila. 'Di ba? Kahit ba sabihin natin, dito nga lang sa Pilipinas, kahit sabihin na si Trillanes ang nagsampa sa kanya ng kaso, dati pa isinampa yung kasong yan. Kailan lang kinuha si PRRD? Ngayon lang. Siyempre bilang ikaw, kahit presidente ka, alam mo naman yan. Kayang-kaya mo naman pigilan yan eh. Kahit sinasabi na, uy, wala akong kinalaman dyan. Hindi ko kayang anuhin yan. Hindi ko kayang pigilan yan. Unang-una, mapipigilan mo yan kasi talagang wala naman jurisdiction ng ICC dito sa bansa natin. Doon pa lang unang puntos na sa iyo yan. Pangalawa, si Trillanes magsampa doon. Kahit magsampa siya ng kaso sa ICC, wala naman jurisdiction ulit yan. Diba? Ngayon, kung gusto magsampa ng mga biktima sa war on drugs si PRRD, pwede naman dito sa Pilipinas. Kasi may korte naman tayo, ulitin natin. Pwede dito silitisin yan. Hindi na pwede, dadalhin mo pa sa ibang bansa. Diba? Kailangan ba lumiti sa Pilipino, Amerikano? Diba? Dapat ganun ba? Wala ba tayong sariling tira? Kailangan umasa tayo sa ibang bansa? Dapat ganun ba yon?
Diyan po nagalit itong si President Donald Trump at itong si Secretary Rubio. Example, let me cite you an example. Ang Pilipinas po ay hindi na po miyembro ng ICC. Oh. Tumiwalag na. Bakit ngayon si former President Duterte nililitis nila ngayon? Kinulong nila Oh. ngayon. Wala silang karapatan doon. Kaya nagalit na ito. Tama. Kaya sabi ko nga, malaki talaga ang chance na makalabas ng maaga itong si Tatay Digong. Oo, Especially talagang malaki chance. Na Kaso nga lang yung malaking chance na yan, medyo talagang alam natin malaki chance na makalabas. Kaso ang usapan dito, kung papayagan nilang makalabas. 'Di ba? Kasi, siyempre, alam naman natin kung ano administrasyon ngayon. O, alam naman natin, kalaban ni PRRD, 'di ba? Hanggat nga maaari, mawala na yung Duterte dito sa Pilipinas, gagawin nila 'di ba? Papayag ba sila ng ganun-ganun lang? Oh. Hanggat maaari, maubos sila. Mawala sila, mapatapon lahat sila sa ibang bansa, gagawin yan. Oh. si Donald Trump at si Tatay Digong ay magkaibigan yan. Okay? So, ewan ko na lang kung ano ang sasabihin ni Rubio at ni President Donald Trump dito sa ginagawa ni BBM, no, kay Duterte. Halatang halata naman na itong si Donald Trump na unti-unti na nilang nauunawaan na si BBM ginamit niya weaponizing the ICC because of political fight. Dahil sa away politika, ginamit niya ang ICC. Nare-realize nila yan. Tama. Some of these days, malaman na lang natin, banggitin ni Rubio at ni Donald Trump ang tungkol sa issue ni Duterte. Hindi malayo yan na maglalabas sila ng hinanaing, maglalabas sila ng kanilang maaari na. Maaari yan kung talagang makarating sa kanila kung paano nadala si PRRD dyan sa dahig na yan, sa ICC. Di ba? Pwede nilang ipanglaban yan, nila Donald Trump, na kayo sobra na kayo sa paggamit nyo ng kapangyarihan nyo, wala kayong jurisdiction doon, pero kuha kayo ng kuha ng tao. Ay, correction nga pala, hindi pala sila ang kumuha, hinatid si PRRD doon. Nag-effort pa tayo ng todo-todo. uben patungkol sa Sila issue ni pala, ba't tayo? Duterte. Patuloy pa tayong makinig dito kay Rubio. What about Jack Smith used to work there? These are the people that think they can go out and basically indict any world leader and haul him into The Hague. So we tried to get them to reform and listen to us. They wouldn't do it. They're very arrogant. We've now begun an effort to really try to bring that court to heel. Binanggit pa ni Rubio dito na ang ICC is very arrogant. Tingnan nyo na. Meaning to say, if the ICC is very arrogant, ano masasabi nyo kay Matakin BBM? mo, no? Arrogante rin yan si... Ang kalaban ng ICC is malalaking bansa. Di ba? Ang may ayaw sa kanila. BBM So there's no information that they're after me. It could happen. But just so you know, just you're talking about it, he's not trying to defend me. He's trying to defend Bibi and various other people. But there are many people that shouldn't be looked at that way. But there is no indication that I'm one of them at this moment. No, and I actually think the people who are in biggest danger in our system are servicemen, people who they'll try to go out for the rest of their lives, will not be able to travel anywhere in the world with their families because they can be arrested on one of these items. Sa narinig ko binanggit ni Donald Trump na ito daw si Rubio ay meron pong dinidepensahan. Ako duda ko dyan Parang dinidepensahan na nila saang nangyari kay Duterte. Parang nagpahiwatig na si Donald Trump na hindi nila nagugustuhan ang nangyari kay Duterte ngayon sa ICC. Malamang nakarating sa kanila yan. You're a soldier, you fought in a war, and 20 years later they try to come grab you. So this is a big problem. So we've had dozens of countries already join us in this effort. Since we started 2 weeks ago, 5 countries have already quit the ICC and notified them that they're leaving, and we think there'll be more. The second thing is we had an unprecedented ministerial 60. Tingnan nyo sa isang 1 week lang 5 na mga countries ang tumiwalag sa ICC. Anong ibig sabihin yan? Di ba? There's really something wrong with this ICC. Countries came to Washington and we're part of an effort. Yung may mga bulls. Yung leader nila may bulls. We were shedding light on far left terrorism and violence. The bomb goes off somewhere and it's tied to some right-wing group, or I don't consider neo-Nazis right-wing, I consider them Nazis, right? But you're going to get a lot of attention on that. But if it's a leftist group, an Antifa group, it gets no coverage, or they ignore the ideological spin and the ideological reason behind it. So we've got 60 countries came up here and hopefully creating a strong coalition to go after far-left violent terrorism. Go after it and call it by name. I think we're building a very strong coalition there. The International Criminal Court is an illegitimate international organization that, frankly, illegitimate. They've made themselves illegitimate because they claim that even if you're not a member of that court, they can come after you. So, ini-emphasize doon na illegitimate itong ICC na ito. Alam niyo sa totoo lang, itong si BBM, one of these days, magigiba ito. Babanatan ito ng... Tsaka lahat ng mga ginagawa niya is maaaring bumalik sa kanya pagdating ng araw.
siya yung nagtatanim niya. Kasi kung ano yung tinanim mo, yun din ang aanihin mo malamang. Mga leaders ng Amerika. Kasi yung Amerika, no, pag ganyan-ganyan lang yan, pero nag-o-observe yan eh. Oo. Nag-o-observe yan sa mga leaders ng mga country. Inoobserbahan yan yung ICC, sino yung mga nakukulong ngayon sa ICC, sino yung mga presidente na ginamit itong ICC para i-weaponize sa kanilang kalaban sa politika. Alam yan ng Amerika. Kasi may mga ganyan eh, mga taong manggagamit. Tama nga yung sinabi ni VP Sara dati na si BBM ay manggagamit. Talagang manggagamit yan si BBM. Ayun, at ating nato ngayon ng video na nagbula kay Balitang Pinoy TV at syempre nato ngayon natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Sir Donmar TV. Kayo mga katunay na masasabi nyo tungkol dito. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out.